Isang linggo pa lang pagkatapos ng kasal, ihiniwalay na ng asawa ang totoo nang ipahayag niyang ang bahay ng kasal ay sa kanyang mga magulang at kailangang magbayad ang asawa ng buwanang upa. Akala niya ay nasa kanya na ang lahat hanggang sa ngumiti ang asawa ng may kapangyarihan. Wala iyang problema, babalik na lang ako sa sarili kong villa. Isang sagot na nagpabigla sa mapanglinlang na asawa. Ano ang katotohanan sa likod ng kwentong ito? Samahan ninyo ako. Ang mga konfeti ay nakakalat pa sa sahig, ngunit malamig na ang aking puso, parang baga na naging abo. Katatapos lang ng kasal, umuwi na ang lahat ng panauhin at naiwan na lamang ang mga tumpok na pinggan at ang mga nakatutukso at mapanghamak na salita ni Nanay Rosario, ang biyenan ko, isang babaeng matalim ang mukha at laging parang nagtatasa ng kapal ng pitaka ng sinumang nakasalubong niya. Nakaupo ako sa harap ng salamin, tinatanggal ang manipis na gintong hikaw na bigay sa akin ng Tita Cora, ang lihim kong ina bago ang araw ng kasal. Isuot mo ito para may hitsura, anak. Komplikado ang pamilya ni Vincent. Natatawa pa ako noon nang sabihin niyon. Ngunit ngayon, sa tingin ko kay Nanay Rosario, tumatakbo ang lamig sa aking gulugod. Sa buong seremonya, patuloy niyang tinitingnan ang aking leeg. Ang pangit niyang bungot nang makita niya akong walang kahit anong alahas na suot-suot tulad ng mga star bride sa social media, para akong tinda na hindi magandang halaga ang naabot. Sus, akala ko ay isang mayamang prinsesa, ang makuha niya puro plastic lang pala ang laman. Malakas na nagsalita si Nanay Rosario mula sa sala, sadyang hayaang marinig ko habang nagkukuwento siya sa kanyang mga kaibigan sa kapitbahayan. Parang may batong lumapit sa aking dibdib. Ako si Vivian Cruz, isang simpleng opisinista sa kanilang paningin, isang babaeng nagpasuwerte nang makuha si Vincent Mendez, ang lalaking maporma at acting sales manager. Pumasok si Vincent sa kwarto, mabigat ang amoy ng alak. Ni hindi siya nagtanong kung pagod na ako pagkatapos ng buong araw na nakatayo sa matataas na takong. Humuliga siya at hawak-hawak pa rin ang kanyang telepono. Gusto ko sanang kumuha ng mainit na tuwalya para punasan ang kanyang mukha, ngunit nabigla ako. Sa mahinahon na liwanag ng ilaw, nakita ko si Vincent na nagte-text sa isang tao. Mabilis ang kanyang mga daliri sa screen, basang-basa sa pawis kahit naka 24 degrees ang aircon. Huwag mag-alala, tapos na ang kasal. Nabitag na ang isda. Ang pera sa regalo siguro ay sapat para ibayad sa utang ngayong buwan. Natigilan ako. Ang isda ay nabitag na. Utang ngayong buwan. Lumunok ako ng malalim para hindi mahulog ang lalagyan ng tubig sa aking mga kamay. Nagkunwari akong umalam at biglang lumingon si Vincent. Mabilis niyang ibinaba ang telepono sa kanyang dibdib, ngunit kumapit ang isang gawa-gawang ngiti sa kanyang mukha. Saan ka nanggaling? Parang multo ang lakad mo. Ngayon lang ako pumasok. Nakikipag-usap ka sa sino? Ang tensyon mo. Nagtatanong ako habang nakatago ang aking mga kamay sa likuran, kumakapit sa isa't isa at ang mga kuko ay bumabaon sa balat. Wala. Ang kaibigan lang, nagtatanong kung kumusta ang gabi natin. Nagdadahilan siya. Ang mga mata ay palaging nagliligid upang iwasan ang aking tingin. Mabilis siyang nagtabing ng kumot. Pagod na. Ikaw ang magluto ng almusal para sa nanay bukas, ha? Maarte siya. Pinawalan ko ang ilaw, humiga sa tabi ng lalaking ikinasal ko isang buong araw na mag-asawa, ngunit parang estranghero. Walang pula ng rosa sa gabing iyon, walang matamis na salita tulad ng sa romance novel. Ang maririnig ko lamang ay ang paghihilik ni Vincent at ang kalansing ng nagbibilang ng perang nanggagaling sa silid ni Nanay Rosario sa kabilang dingding. Tinitingnan niya ang mga sobre, ang ingay ng pagbabasag, ang tawang naiimpit niya nang makarating ang isang makapal na sobre, tumatagos sa manipis na dingding at diretso sa aking utak. Nakahiga akong nakaikot, nakatingin sa kisame na may maputlang dilaw na liwanag ng ilaw sa labas. Isang masamang pakiramdam ang pumasok sa bawat cell ng aking katawan. May hindi tama, lubhang hindi tama. Sa kasal na ito, mula pa sa simula mabaho ng pagkukuwenta at ako ang tila naging isda sa kanilang kuwento. Lumipas ang unang linggo pagkatapos ng kasal sa kapaligiran na mahirap huminga.
Tinatawag nila itong buwan ng pulot, ngunit ang totoo ay naiwan ako sa bahay bilang isang deklase na kasambahay para sa buong pamilya ng asawa. Ang bahay ng kasal ay isang 3 silid na kondominium na maluho ang palamuti sa unang tingin ay sasabihin ng lahat, "Swerte mo, Vincent, napakahusay mong kabataan para may mabiling magandang bahay agad." Ngunit pagkatapos ng ilang araw na pamumuhay doon, nagsimula akong mapansin ang kakaibang bagay. Isang araw, habang nililinis ko ang sala, yumukong punasan ang ilalim ng kahoy na mesa, nakita ko ang isang maliit na nakadikit na tanda tulad ng isang barcode o asset tag na binunot ng mabilis. Inangat ko ang makapal na alpombra sa ilalim. Nakita ko ang isang serye ng bilang na nakasulat ng pentel pen, Mess Rent 2025, ari-arian para iupa. Ang mga kasangkapan ba sa bahay na ito ay mga pinagkukunan para sa palabas? Anong ginagawa mo diyan? Parang magnanakaw? Ang maasim na tinig ay nagpatigas sa akin. Si Stephanie, ang kapatid ng asawa ko, nakatayo sa pintuan, hawak ang isang tasa ng milk tea, binti nakataas at nakasandal, ang tingin ay puno ng paghamak. Si Stephanie, 22, taong gulang, walang trabaho, buong araw nasa social media, palaging nagpe-post ng maluho na buhay. Naglilinis lang ako. Bumibisita ka ba, Steph? Bumibisita? Bahay ito ng aking kuya, pwede akong umuwi kahit kailan. Heto na pala ang kulay gatas na balat mo ba, bakit hindi ka magsali sa moisturizer ko? Aksaya ang iyong paggamit ng mamahaling cream. Bago pa man ako makasagot, dumiretso na siya sa aming silid. Sumunod ako at nakita ang eksena na nagpainit ng aking ulo. Siya ay kalmadong nakaupo sa aming kama sa kasal. Nakabukas ang aking dekalidad na powder compact na regalo ni Tita Cora. Nagbubuhos ng pulbos sa kanyang mukha, ang alikabok ay naglipad sa lahat ng direksyon sa pula na bedsheet. Ang aking limited edition lipstick ay naibali niya, nilagyan ng malaking bahid sa kanyang labi at basta na lamang ibinulagsak sa mesa. Steph, anong ginagawa mo? Sarili kong gamit ito, hindi mo maaaring gamitin nang hindi nagtatanong. Nagtayo siya, ipinukpok ang kamay at bumuka ang mga balikat. Ay nako! Iilan lang na cosmetics, pumunta ka rito bilang manugang, ang iyong gamit ay gamit din ng pamilya. Ang aking kuya ay pinagod ang sarili para makabili ng malaking bahay para matirhan ka. Gumagamit ako ng kaunting leftover na bakit siya magiging masama? Sakitin, nag-cook na ba kayo ng Thai hot pot ngayong gabi? Sinabi ni nanay na may mga bisita mula sa kapitbahayan. Huwag kang mapahiya. Nagtayo siya at lumabas, hindi nalimutang tumalikod at magbigay ng huling pag-atake. Nakatayo akong nakabitin sa gitna ng silid, tinitingnan ang aking kalat na cosmetics. Ang aking dibdib ay humihinga ng mabilis, hindi dahil sa pagkapinsala ng powder compact, kundi dahil sa karumal-dumal na saloobin ng nakaw tayo rito. Ang iyong gamit ay gamit din ng pamilya. Paulit-ulit na umuulit ang linyang iyon sa aking isipan, tulad ng isang babala. Nang hapon na iyon, habang naglilinis ng bookshelf ni Vincent para sa pagdating ng mga panauhin, isang papel ang nalaglag mula sa pagitan ng How to Win Friends na libro. Hindi ito isang bookmark kundi isang notice ng utang mula sa bangko. Pangalan ng nanghiram, Vincent Mendez. Halaga ng utang, 200,000 piso. Petsa ng pagbabayad, 3 buwan na nalagpasan. At ang pinaka-nakakatakot na linya sa ibaba, nakasulat sa pula, babala, ang kolateral ay nanganganib na makuha. Nanginginig ang aking mga kamay. Ang papel na manipis na ito ay biglang naging napakabigat, 200,000 piso. Magandang bahay, magarang kotse, lahat para sa panlabas na imahe na nagtatago ng napakalaking utang. Tumunog ang doorbell, nagsimula nang dumating ang mga panauhin ni Nanay Rosario. Mabilis kong isinukbit ang papel sa aking bulsa, kumabog ang puso na parang gusto nang lumabas ng aking dibdib. Kailangang ipagpatuloy ko ang pagganap. Ngunit paano? Ang hapunan ay nagaganap sa isang kapaligiran ng mapanlinlang na kagalang-galang. Ang amoy ng aromatic candle ay naghalo sa mataba na amoy ng pagkain, kaya ay nakakaramdam akong parang nagsusuka. Sa mesa ay naglatag si Nanay Rosario ng iba't ibang pagkain. Crispy pata, kuhol,
lobster. Ngunit wala sa mga panauhin ang tunay na nagustuhan ito. Ang mga kaibigan ng biyenan ko ay uminom ng ilan at pagkatapos ay maagap na umalis, nag-iwan ng tahimik na kapaligirang nakatatakot para sa aming apat. Ako, Vincent, Nanay Rosario at Stephanie. Si Nanay Rosario ay nakaupo sa dulo ng mesa, dahan-dahang sumimsim ng tsaa ng sampagita, ang mga mata ay puno ng pagkukuwenta. Ibinaba niya ang tasa, ang tunog ay tuyo at malinaw sa tahimik na hangin. Vivian, nagsimula siyang magsalita, matamis ang tinig, ngunit nakakapangilabot ang pakinggan. Isang linggo ka ng manugang at nakikita ng nanay na mabuti ka, alam ka sa trabaho, pero huminto siya. Sumilip kay Vincent. Si Vincent ay abala sa pag-ukit ng manok, hindi naglakas loob na tumingin sa akin. Pero ano ho nanay? Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakakuha ng mga chopstick. Ang pamilya namin ay pamilyang maliwanag, malinaw pagdating sa pera, tiyak pagdating sa pagmamahal. Anak, nakita mo naman kung gaano kahirap ginawa ni Vincent ang bahay na ito para maganda ang pamumuhay mo. Ngayon na dalawa na kayo, dapat ibigay mo sa nanay ang iyong gold at buwanang sweldo para ingatan. Matanda na ang nanay, marunong sa pamamahala, pinagsasama para sa inyong kinabukasan. Halos napangiti na ako. Pangingibaw, klasikong linya ng masamang biyenan sa pelikula, ngunit hindi ako isa sa mga inosente at naive na manugang sa mga pelikula. Nanay, ang gold ay regalo ng magulang ko bilang kabiyak. Hinihiling ko na manatili ito sa aking pag-iingat bilang alaala. Ang aking sweldo kailangan ko rin ng personal na gastos, gasolina, telepono. Bawat buwan ay mag-aambag ako sa household ng buo. Sumagot ako ng malinaw, ang mga mata ay direkta kay Nanay Rosario. Ang mukha ng biyenan ko ay nagbago, ang ngiti ay nawala ng biglaan. Sa tabi, nagbusangot si Stephanie. Sus, maliit na sweldo pero parang malaki ang ginagawa. Stephanie, bahagya lang si Vincent ang nagtanong, ngunit ang kanyang tingin sa akin ay puno ng sisi. Ibinaba niya ang tasa, humingas, at ang mukha niya ay seryoso na parang isang hukom na magbibigay ng hatol. Vivian, mayroon kaming mahalagang bagay na gusto naming sabihin sa inyo. Naghintay si Vincent, at pagkatapos ay nagpatuloy ng tiyak ang bawat salita. Ang bahay na ito ay nasa pangalan ng nanay. Nang bilhin niya, kulang kami ng pondo, kaya nagutang siya. Isinangla pa ang kanyang matandang pensyon, mataas ang interes sa bangko, mahirap na para sa matanda. Ngayon bilang mag-asawa tayo, kailangang tanggapin ang responsibilidad. Mula ngayon, kailangan nating magbayad ng upa sa mga magulang para sa interes sa bangko at para sa kanilang pagpapalaki sa amin. Upa? Tinanong ko ulit para akong nakikinig sa isang kwento na pang-ibang dimensyon. Mag-asawa tayo na nakatira sa bahay ng mga magulang at kailangan pang magbayad ng upa? Ano't para ba sa kaibigan lang tayo? Huwag kang maging makasarili. Pautal-utal na sumabat si Vincent, ang tinig ay nagsimulang tumataas. Ang bahay ay sa mga magulang mabuti nang hayaan kang manirahan dito. Mahirap ngayon, kaya kailangan nating tumulong. Gaano karaming pera bawat buwan? Hindi malaki lang. Pinasok ni Nanay Rosario, ang tinig niya ay parang walang pakialam. Sa labas ng lugar na ito ay 50,000 ang upa. Nanay ay kukuha ng 25,000 mula sa iyo at kailangan mo ring dagdagan ng 10,000 para sa pagkain para maging 35. Ang natitirang 15,000 ay ibibigay ni Vincent. Ang aking sweldo ay 30,000. Gusto ng biyenan ko na kunin ang lahat ng 35,000. Sa aking bulsa, ang notice ng bangko tungkol sa 200,000 piso. Natigilan ako. Tinitignan ang tatlong mukha na may matuhong paghihintay sa harap ko. Ito ay hindi isang simpleng handaan ng pamilya, ito ay isang negosasyon. Isang bitag na matagal nang inihanda para gawing kapalit na taong magbabayad ng utang ang isang tao, isang pampalabas na magdadala ng dangal sa pamilyang ito. Itinulak ni Vincent ang isang papel patungo sa akin. Pumirma ka dito. Pangako na bawat buwan maglilipat ka sa nanay, na isagawa ko na ito. Sa harap ko ang puti at itim na papel, alam ko na nagsimula na ang aking labanan mula sa sandaling iyon.
Matigas ang hangin sa sala, mahigpit tulad ng isang pisi na halos mapuputol. Hawak ko ang kontrata ng upa at pangako ng sweldo na ibinigay ni Vincent, mabilis na binabasa. Ang mga numero, ang mga kakaibang kondisyon ay nag-uumpisa sa harap ng aking mga mata. Kuya Vincent, Nanay Rosario, nagsalita ako, hindi na ang mapagpakumbabang manugang na akala nila. Nais ko pong muling magtanong, itinuturing ba ninyo akong manugang, asawa o isang umuupang nangungupahan? Sinaktan ni Nanay Rosario ang mesa, ang mangkok ng sarsa ay napatalsik sa gilid. Paano ka nagsalita? May manugang bang ganyan ang pakikipag-usap sa asawa ng pamilya? Ang bahay ko ito, may karapatang maningil ako ng upa hindi ka nagbabayad, isa kang parasito. Tama. Sumabay si Stephanie, itinuturo ang kanyang daliri sa aking mukha. Huwag kang mag-akala ng maganda. Pumunta ka rito para manghiram ng kayamanan, may karapatang maningil sa iyo ang pamilya namin. Walang bayad na, lumabas ka na lang sa kalye. Tumingin sa akin si Vincent, ang kanyang mga mata ay walang pag-ibig na, tanging malamig na pagkukuwenta. Vivian, pumirma ka na. Kung titingnan mo ang iyong sitwasyon, sweldo mo ay 30,000, sa labas ay sasagutin mo ang mas mahal na upa sa mas masamang lugar. Dito ay komportable ka. Bakit hindi ka mag-isip? Nangiti ako, ang aking tawa ay tuyo at kakaibang nakapagtaas ng kilay ng tatlo sa kanila. Komportable? Komportable? Nang tulad ng kasambahay na walang sweldo, pinagnanakawan ng gamit ng kapatid ng asawa at ituturing bilang ATM machine ng pamilya. Nagtayo ako, pinagkumpunihin ang kontrata sa aking kamay at ibinato sa pinakintab na sahig. Tingin ba ninyong hangal ako? Ang bahay na ito ay nakasangla sa bangko para isuporta ang sinong utang, para sa tuklas na pag-i-invest ni Stephanie sa scam na pumipinsala sa kanya. Ang mukha ni Vincent ay naputlang-putla. Nabuka ang bibig ni Nanay Rosario at namutla naman si Stephanie. Ikaw ba ay naniniktik ng gamit namin? Natigagal si Vincent. Kayo mismo ang nagslapi. Hindi ako matinag. Ang aking tingin ay nakataas sa Nanay Rosario. Tama ang sinabi mo, walang pondo ang aking upahan, ang nasaksihang kondo na puno ng utang na ito. Bahagya akong huminto-huminga ng malalim, saka inihagis ang pinakamatalim na sagot na matagal ko nang pinigil. Walang problema. Babalik na lang ako sa sarili kong villa. Ang buong silid ay nanatiling tahimik sa loob ng 3 segundo. Pagkatapos ay biglang nagtawang malakas si Nanay Rosario, parang isang baliw na nakalabas ng ospital. Nagtawa siya ng hanggang luha, kamay nakapaligid sa tiyan. Itinuturo ako na parang isang pasyente sa mental hospital. Aba, villa. May villa siya. Villa sa papel o villa sa panaginip. Ang uri ng empleyada na maliit. Ang mga magulang ay magsasaka sa probinsya. Saan mo kukuhin ang villa, ha? Bahagyang ngumiti rin si Vincent. Tinitingnan ako ng may awa. Vivian, in shock ka at nag-iisip na ng mababaw na bagay. Sige, patawarin kita ngayon. Pumirma ka na at matulog na tayo. Huwag nang magkatatawanan pa tayo. Hindi ako nagpaliwanag. Hindi rin nakipagtalo pa. Tahimik na lumakad ako papasok ng silid, hinila ang maleta na hindi ko pa nababalian ng mga bagay mula ng araw ng kasal. Aalis talaga siya, nanay. Napatayo si Stephanie. Hayaan mo. Ilang hakbang na lang ay babalik siya, na umiyak na. Sumigaw si Nanay Rosario. Subukan mo, Vivian. Lumabas ka sa pintuan ko. Huwag kang mag-asam na bibigyan ko pa ng pagkain. Ang mga pag-aalipusta ni Nanay Rosario ay humabol sa aking likod tulad ng mga palaso. Ngunit ngayon, hindi ko na naramdaman ang sakit. Naramdaman ko ay ang kaginhawaan. Hinila ko ang maleta palabas ng elevator. Ang gulong ay kumakalanog sa marbled na sahig ng lobby. Nagsimulang umulan. Malalaking patak ng ulan ang bumatik sa aking mukha nang lumabas ako sa magarang pero palsong lobby ng kondo. Hindi humabol si Vincent. Maaaring siya at ang kanyang nanay ay nakaupo sa sofa, nagtutugis sa isa't isa kung ilang oras ang babalik akong umiyak at magmamakaawa. Sobra silang nagtitiwala na nasa kanila ang lahat ng kapangyarihan, na ako ay isang mahihinang babaeng taga-probinsya na nangangailangan ng suporta. Kumaway ako ng taxi. Ang matandang driver ay lumingon sa kanyang salamin.
Saan ka pupunta, anak? May problema ba? Sa Villa Hermosa, sa private subdivision ng Antipolo, sir. Malaki ang mata ng driver. Antipolo Villa? Doon ay puro matataas na bahay. Ano ang gagawin mo roon sa ganitong oras? Uuwi na ako. Lumayo ang sasakyan sa ulap, nagiiwan sa likuran ang maliwanag na gusaling puno ng pagkukunwari ngunit walang puso. Sumiksik ako sa upuan, tinitingnan ang mga patak ng ulan sa salamin. 27 taon, kasal ng 7 araw. At ngayon ay nasa daan na ako patungo sa isang lugar na mismong hindi ko pa naniniwala na aking pag-aari. Si Tita Cora, ang aking lihim na inang kong ina, isang matagumpay na Filipina businesswoman na nag-asawa sa abroad ngunit walang anak, ay binigay sa akin ang villa na ito bilang lihim na regalo sa kasal. Dapat laging may backup ang babae. Anak, huwag kang magbigay ng buong puso para sa lalaki. Iyan ang kanyang sinabi noon. Natawa pa ako, masyadong pessimistic daw. Ngayon ay nagpapasalamat na ako ng walang hanggan. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking bakal na pintuan na may ukit na palamuti na parang Europeo. Ang villa bilang 18 ay natutulog sa dilim tahimik tulad ng isang kastilyo na naghihintay. Nagbayad ako. Nangatal na ipinasok ang mabigat na tanso na susi sa kandado. Click! Bumukas ang pintuan, umangal ng boses dahil matagal nang hindi pinahiran. Hinila ko ang maleta, papasok tubo na ang damo sa paligid ng bakuran. Ang bahay ay maluwag at malawak, ang amoy ng yamot ay sumugat sa aking ilong, ngunit naramdaman ko ang mas ligtas kaysa sa amoy ng pabango sa bahay ni Vincent. Saka ko itinulak ang light switch. Ang liwanag ng malaking aranya ay nagliwanag, sinasaliksik ang sala na may higit sa 100 metro na may tutunaw na balat na sofa at nakarap na puting tela, alikabok na lumulutang sa hangin. Umupo ako nang bigla sa gitna ng malamig na sahig at lahat ng naipon na kalungkutan ay bumuhos. Umiyak ako. Para sa aking pagiging naive. Para sa 3 taon ng kabataang ipinagbili sa murang presyong pagkukunwari. Ang aking mga iyak ay nagngangalit sa walang taong villa, tumitinag sa mga marble na dingding na tulad ng isang malungkot na musika. Biglang nanginig ang telepono sa aking bulsa, mensahe mula kay Vincent. Tapos ka na ngang maarte. Kapag ubos ang pera mo sa hotel ay bumalik ka na at lumuhod sa nanay. Sana nga magpigil ka pa. Baliw. Pinunas ko ang aking luha, tinitignan ang mensahe, pagkatapos ay tinitingnan ang paligid ng maringal na villa. Isang mapait na ngiti ang dumating sa aking labi. Sige, Vincent Mendez, ang palabas ay nagsisimula pa lang. Nagtayo ako. Lumakad sa direksyon ng isang malaking pintura ng langis na nakasabit sa dingding. Ayon sa sinabi ni Tita Cora, may nakatago sa likod ng frame. Inabot ko ang aking kamay, ang mga daliri ay nakaramdam ng isang malamig at matigas na bagay. Isang in-wall safe. At nang paikutin ko ang code at nabuksan sa loob ay hindi lamang pera kundi isang makapal na folder ng mga dokumento. Binuksan ko ang unang pahina at ang larawan ng batang si Nanay Rosario ay lumabas sa aking harapan. May pulang tintang tala sa ibaba. File ng pautang sa 5,006 at kasaysayan ng financial scam, taon 1990. Bakit ang madilim na kasaysayan ng aking biyenan ay nasa loob ng safe ni Tita Cora? Ano ang naging relasyon ni na Tita Cora at Nanay Rosario sa nakaraan? Ang kadiliman sa labas ng bintana ay tila nag-iibayo, nagtatago ng mga nakakatakot na sikreto na malapit ng malantad. Pumasok ako sa opisina noong Lunes ng umaga, na ang mga mata ay may itim na bilog na maingat na tinakpan ng makapal na concealer. Ang maluwag na villa noong gabi ay hindi nakapagpahinga sa aking katahimikan. Isang bahagi ay dahil sa pagkagising sa bagong bahay, isang bahagi ay dahil ang sakit ng pagkakanulo ay nangingiling pa rin, tulad ng sugat na hindi pa natitiklop. Ngunit sinabihan ko ang aking sarili, Vivian Cruz, hindi ka maaaring bumagsak, kailangan mo pang pumunta sa trabaho, kailangan mo pang kumita para mabuhay at para mapanood kung gaano katagal makakapaglaro ang pamilyang iyon. Nang makapagdaan sa glass door ng opisina, ang hangin ay tila nagyelo. Ang magagalaw na tawanan sa pantry area ay biglang tumahimik, pinalitan
ng mga matang nagmamasid na inihahat sa akin. Si Atelina, mula sa accounting na karaniwang nag-iimbitasyon sa akin para mag-milk tea, ay ngayon ay nakapiling ng mukha sa monitor, ang mga kamay ay nagtatype, ngunit ang screen ay nakailawan. Umupo ako. Inilapag ang bag. Sa mesa, may nag-iwan ng papel na may kalahati ng printout. Isang post sa social media sa isang women's group na may sensasyonalistang headline. Babala, bagong kasal na may delusyon, isang linggong manugang na nagbenta ng bahay ng asawa at tumakbo kasama ng ibang lalaki, nag-claim pa na may sariling villa. Walang tuwirang pangalan ngunit ang mga detalye opisina, asawa na manager, hiniling sa biyenang ibigay ang gold sa kasal tugma ng mismong milimetro. Dumugo ang dugo sa aking pisngi. Napakabilis ni Nanay Rosario. Hindi lamang sa kapitbahayan, nagkalat ng tsismis. Nagkuha pa siya ng taong sumulat ng anonymous post para sirain ang aking karera sa opisina. Alam niyang, lubos na ang opisina ko ay mahigpit pagdating sa personal na iskandalo ng mga empleyado. Sus, mukha niyang maamo, nakakabigla nga. Narinig ko nagtatamad sa bahay ng asawa, palaawit, at may delusyon pa ng sakit na malubha. Narinig ko ang mga bulong mula sa kalapit na mesa. Mahigpit akong kumuyom ng mga kamay, ang mga kuko ay bumabaon sa balat at sumasakit. Gusto ko sanang magtayo, sumigaw sa kanilang mga mukha na ito ay paninirang puri. Ngunit alam ko na ang pagpapaliwanag sa sandaling ito ay tulad ng pagdagdag ng gasolina sa apoy. Ang kasanayan sa pag-survive sa opisina ay nagturo sa akin na ang katahimikan ay ginto, hayaan mo na lang. Patuloy na nangangalog ang telepono sa aking bulsa si Vincent. Tumitingin ako sa screen, mahal na asawa, ang pangalan na hindi ko pa naabot na baguhin. Astig ka nga. Talagang umalis ka, sisihin mo ang iyong sarili kung mawalan ka ng trabaho. Binabasa ko ang mensahe ng isa-isa na parang mga karayom na tinutusok sa puso. Hindi siya nagtanong kung buhay pa ako, kung nasaan ako, kung ligtas ba. Sa kanyang paningin, isang kriminal lamang ako na nagpahiya sa kanyang respetadong pamilya. Sumagot ako. Nanginginig ang mga daliri ngunit tiyak. Alalahanin mo. Ang matuwid na puno ay hindi natatakot na matumba. Huwag kang umuwi. At huwag kang mag-expect na magpapalusot ka sa pagbabayad ng utang ng ibang tao. Nang maitapon ko ang mensahe, tinawag ako ng boss. Nagsara ang pintuan ng tanggapan, pinaghihiwalay ako mula sa mga makulit na paningin sa labas. Tumingin sa akin ang boss, huminga, at ibinaba ang anonymous na reklamo sa mesa. Vivian, alam ng boss mo na magaling ka sa trabaho, pero ang opisina ay hindi mahilig sa personal na drama na trending online na. Ayusin mo na itong pamilya mo ng tahimik, huwag hayaang makaapekto sa imahe ng kumpanya. Kapag may tumawag pa sa opisina para manggulo, kailangan kitang temporarily masuspend. Lumabas ako sa tanggapan ng boss, ang pakiramdam ay parang nalalakad sa tali sa gitna ng bangin. Isang panig ay ang trabaho na pinagkakakitaan ko, isang panig ay ang aking pagkakaroon ng dangal. Ang gustong gawin ni Nanay Rosario ay hindi lamang palabasin ako sa bahay, gusto niyang itulak ako sa dulo ng walang angkop na paaalis kundi magsumamo sa kanya para sa isang pagkakataon. Ngunit maling-mali na ang kanyang pagtaya kapag mas tinutulak nila ako, mas lumalakas ang aking tumalon pabalik. Nang hapon pagkatapos ng trabaho, hindi ako agad umuwi sa villa, pumunta ako sa isang coffee shop sa Maylayo, kung saan may isang taong naghihintay. Siya ay si Tonyo, ang kaibigan ko sa kolehiyo na nagtatrabaho ngayon sa loan department ng bangko na pinutangan ni Vincent. Kailangan ko ng hubad at malupit na katotohanan tungkol sa 200,000 piso na utang. Inabot ni Tonyo patungo sa akin ang isang kopya ng mga dokumento, ang mukha ay may pag-aalala. Heto na, ngunit huwag sabihing galing sa akin, mahirap itong kaso. Binuksan ko ang unang pahina at ang mga numero ay nagsimulang maglaruan para magguhit ng isang katotohanan na hindi ko inaasahang matuklasan. Ang utang na 200,000 piso ay hindi hiniram para bilhin ang kondo tulad ng sinabi ni Vincent. Ang kondo ay ang ari-arian ng mga magulang na binili ng 5 taon na ang nakakaraan gamit ang sahod ng lupa sa probinsya. Ang halagang ito na iniutos ng bago palang 6 na buwan
sa pangalan ng consumer loan para sa home improvement. Ngunit sa katotohanan, ang pera ay napunta sa isa pang account. Pangalan ng tatanggap, Stephanie Mendez. Lumabo ang aking mga mata. Si Stephanie ang kapatid ng asawa ko na sumasabog sa social media nang walang trabaho na makita ay lumabas bilang isang malaking utang na may palakol. Sinuri ko ng mabuti. Binaba ni Tonyo ang boses, lumingon parang natatakot na marinig ng iba. Ang kapatid ng iyong asawa ay nasangkot sa isang peking forex platform, ang tinatawag na Crypto Leon, na gumuho noong nakalipas na taon. Nangutang siya ng malaki sa loob at labas para subukang bawiin ang kanyang pera. Ang interes ay lumago tulad ng snowball, umaabot sa higit 100. Ang pamilya ng iyong asawa ay pinigilan ng ibang tao, kinuha ang sertipiko ng lupa ng kondo para sa bangko para makakuha ng 200,000 para mabayaran ang mataas na interes ng utang. Ngayon ay nagpepago sila sa bangko ng humigit na 20,000 bawat buwan, natapa sa akin. Kaya ang upa na 15,000 na pinapagbayad sa akin kasama ang 10,000 na pang-groceries, eksakto para bayaran ang interes sa bangko. Gusto nilang gawing milking cow ang katulad ko magtatrabaho habang buhay para mabayaran ang utang dahil sa kahinaan ng loob ni Stephanie. Alam ni Vincent, alam ni Nanay Rosario, alam ng buong pamilya si Vivian Cruz lang ang nag-iisang hindi alam na dinala para punasan ang butas. May isa pa, sinabi ni Tonyo, binabaligtad ang huling pahina, tinuturuan ng isang maliit na linya. Ang utang na ito ay naka-group 2 na masamang utang. Kung hindi mabayaran ngayong buwan, ang interes at principal, ipapasa na ng bangko sa collections. Sa oras na iyon, ang kondo ay siguradong mawala. Tiningnan ko ang utang na papel sa aking bulsa, pagkatapos ay tinitingnan ang 3 mukha na naghihintay sa harap ko. Umalis ako sa coffee shop habang nagdadark na ang kalangitan. Naglakad-lakad ako sa sidewalk, tinitingnan ang madaliang paglalakad ng mga tao. Naalala ko ang panlalait na tingin ni Stephanie nang naglason siya ng aking cosmetics. Naalala ko ang kapangyarihang tinig ni Vincent nang magsalita siya tungkol sa responsibilidad. Lahat ng ito ay panlabas na palabas na nagtatago ng bulok na panloob. Habang gusto ko nang sumakay ng taxi, nakita ko ang isang motorsiklo na nagsiswerve sa harapan ko. Nakakabit ng 3 tao, nagpapabilis sa bawat sulok. Sa motorsiklo ay 2 lalaki na punong-puno ng tattoo, walang helmet, hawak ng baseball bat. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang sidewalk na tindahan na ilang metro lang ang layo. At ang taong nakaupo sa sulok ng tindahan ang mukha ay putla-putla ay walang iba kundi si Vincent. Mabilis akong nagtaguan sa likod ng puno, kumabog ang puso. Hoy! Sinabi mo kanina, may perang darating. Nasaan? Ikaw ay nangako na matapos ang kasal ay babayaran nila ang interest. Isang tattoo na lalaki ay hinawakan ang kwelyo ni Vincent at itinangkad siya tulad ng isinangkot na manok. Ang gold, ang cash gifts, nasaan? Ay aking asawa, ang pera ay kinuha niya at tumakas. Ang mga kaibigan ay magpipigil, bigyan ninyo kami ng ilang araw, ipinapangako ko na puwersahin ko siyang ibalik ang pera. Nanginig ang katawan ni Vincent. Ang isa sa mga tattoo na lalaki ay sinampal siya nang napakalakas sa pisngi, ang tunog ay malakas at nabagsak si Vincent sa lupa. Nagtayo si Vincent ng hirap-hirap, ni isang salita ay hindi lumabas sa kanyang bibig, nanluluhod na lang ulit ng walang tigil. Nakatayo ako sa lilim. Tinitingnan ng lalaking minsan ay minahal ko, minsan ay pinagkatiwalaan. Ngayon ay nahayag na siya sa harap ko bilang isang duwag at hamak na tao. Hindi lamang ninakaw niya sa akin ang utang sa bangko, plano pa niyang gamitin ang aking pawis at dugo para mabayaran ang utang sa Shylock's. Ang salitang ipinapangako ko na puwersahin ko siyang ibalik ang pera ay nagpatigil sa akin. Inilabas ko ang aking telepono tahimik at kumukuha ng buong eksena. Ito ang magiging katibayan, ang pinakamatuwid na kutsilyo para putulin ang lahat ng pangakong nag-uugnay sa akin sa impyernong pamilyang ito. Ngunit bago ko pa-off ang camera, nakita ko si Vincent na naghihilang hawak ng telepono pagkatapos umalis ang mga nagnanakaw. Nanay, nag-fail na, pumunta sila hanggang dito.
Papuntahin mo si Stephanie bukas sa opisina ni Vivian para magkagalit doon. Sabihin mo sa kanya na nagnanakaw si Vivian ng aming pera kumakain ng kayamanan ng asawa niya. Kailangang mawalan ng trabaho ang babae para matakot siya. Kapag natakot siya sa pagkawala ng trabaho ay ibebenta niya. Ibinaba ko ang telepono, ang aking mga kamay ay puti-putla sa sobrang pagkakayapos. Sabik silang gamitin ang social media para sirahin ako. Gusto nilang makawala ako sa trabaho. Kung gustong maglaro ng maruming laro, kung gusto ninyong gutumin ako, ang mga taong ito ay hindi dapat sisihin ako kapag binibigyan ko na rin sila ng sariling gamot. Kinabukasan ng umaga, pumasok ako sa trabaho na parang isang mandirigma na pumunta sa labanan. Nagbihis ng itim na opisina dress, naglagay ng matingkad na pulang lipstick, ang mukha ay malamig at walang emosyon. Sa loob ng bag, ang voice recorder ay naka-standby mode na. Eksaktong alas 9 ng umaga, nang pinakatahimik ang opisina, ang tunog ng matataas na takong ay nagtalo sa sahig mula sa pintuan. Pumasok si Stephanie, ngayon ay mas magarbong bihis, hawak ang branded na bag, mukha ay punong-puno ng grasa ngunit hindi natakpan ng galit. "Vivian, hubog ka! Lumabas ka rito!" Ang malakas na sigaw ni Stephanie ay nagpatahimik sa buong opisina. Tumigil ang lahat sa paggawa, ang mga mata ay nakakonsentrate sa kinaroroonan ko. Ang Atelina mula sa accounting ay nagbukas ng bibig, ang mga trainee ay tahimik na naglabas ng telepono para mag-record. Ang drama ay dumating ng personal ayon sa kinuwenta ni na Vincent at Nanay Rosario. Mahinahon akong nagtayo, inaayos ang aking damit at lumabas para humarap kay Stephanie. "Miss Mendez, ito ay lugar ng trabaho. Hilingin ko na maging maayos. Huwag kang magsalita ng maayos sa akin." Lumukso si Stephanie, itinuro ang kanyang daliri sa aking mukha, ang kumakapit na laway ay lumulutang sa hangin. "Mga tao, pakinggan ninyo ito. Ang babaeng ito ay pumunta bilang manugang sa aming pamilya. Nagnakaw ng gold ng biyenan ko, nagnakaw ng savings ng asawa niya at tumakbo. Nagpapanggap pa na may villa siya, ay nagbabayad ng upa sa isang villa para sa ibang lalaki, pinatatago pa. Ibigay mo ang pera sa aking kuya, ibigay mo ang swet ng aming pamilya." Ang mapanlinlang na paratang ay bumagsak mula sa bibig ni Stephanie tulad ng maruming tubig. Aktibo siyang nagganap, umiyak, nagpamalas ng pagkakaawa, nagpapanggap na biktima. "Ibalik mo ang pera sa aking kuya, ibalik ang dugo at pawis ng aming pamilya." Sumigaw siya, sinisikap na salakayin ang aking buhok. Hindi ko iniwasan, nakatayo lang akong tulad ng isang diyos-diyosan, ang mga mata ay nakatutok ng diretso kay Stephanie, ang aking tingin ay malamig na nagpabigla sa kanya ng isang segundo. "Tapos ka nang magsalita?" Tinanong ko, ang tinig ko ay mababa at malamig. "Sinabi mong nagnakaw ako ng gold, may ebidensya ka ba? Sinabi mong may ibang lalaki ako, sino ito? Nasaan siya?" Ikaw ay huwag mag-deny." Nag-alangan si Stephanie, saka ng iling. "Lahat ay alam. Kung hindi ka nagnanakaw, saan ka nakakuha ng pera para mag-rent ng villa? Ang sweldo mo ay napakaliit. Villa, na umuupa ka ba o ika ay nagpapanggap na?" Alas ng sining na sikat ngayon ay ang boss ko na umurong na palabas ang mesa ay binato ng isang malakas na tatalo sa dokumento. Ang boss ay nakatayo roon mula sa simula. "Security, ilabas ninyo ang taong ito ngayon din. Ito ay opisina, hindi ito palengke." Dalawang malalaki at matangkad na security guard ang lumapit at hinawakan ang mga kamay ni Stephanie at hinila siya palabas. Lumaban at sumigaw siya, "Bitawan ninyo. Akong ireklamo kayo. Ikaw si Vivian, maghintay ka lang." Nang mawala ang anino ni Stephanie sa likod ng elevator, ang lugar ay naging tahimik muli, ngunit puno ng pagkalito. Tumingin sa akin ang boss, ang mata ay puno ng kabiguan. "Vivian, sinabi ko na sa iyo ayusin ang problema sa pamilya ng maayos. Hindi ko maaaring itanggap ang ganitong eksena ng pangalawang beses." "Chinitara, boss, hihingi ako ng tawad." Bumalik ako sa upuan ko, nangangatal ang mga kamay at paa, ngunit ang loob ay kakaibang magaan. Nakakuha na ako ng sapat na katibayan. Ang recording ni Stephanie na naninirang puri sa akin. Ang video ng pagtanggap ng utang ni Vincent.
pati na rin ang pinansyal na dokumento ng bangko. Nangalog ang telepono ko mensahe mula kay Tita Cora. Nakita ko sa kamera sa opisina ang ginawa ng batang iyon. May shares rin pala ako doon, hindi alam ng anak ko. Gusto mo ba na linisin ko ang kalokohan na ito? Ngumiti ako at sumagot, hayaan mo tita, ang mabuting palabas ay nasa harap pa lang. Gusto ko ring personally turuan sila ng leksyon tungkol sa karma. Nagtapon si Tita Cora ng isang natatawang emoji. Okay, anak, ipaalam mo kung kailangan mo. Ang villa mo nagpadala na ako ng ilang espesyal na bagay doon. Tignan mo mamaya pag-uwi. Espesyal na bagay. Hindi pa ako malinaw sa ibig sabihin ng mag-text na si Vincent. Sa pagkakataong ito ay bumago ng 180 degrees ang tono niya. Wala ng pananakot, wala ng mura. Mahal, anong ginagawa mo? Tanghalian na tayo. Sinabi ng nanay na miss na niya ka. Gustong kumain tayo ng lahat ng magkakasama. Ang nangyari kahapon ay hindi na ilintindihan umuwi ka, kayanin nating ayusin ito. Tiningnan ko ang mensahe parang napag-alaman na ng isang isda ang amoy ng panganib, nagbago ang taktikal na diskarte. Estrangka, nagsimulang amoy panganib ang bait mo, kaya nagbago ang estratehiya. Vincent, akala ba niya ang katulad ko ay ang dating si Vivian na basta-basta na pagpalakad-lakad? Sumagot ako, pagod ako. Ngayong gabi, pumunta ka sa lugar ko para pag-usapan magpapadala ako ng lokasyon. At pinadala ko sa kanya ang lokasyon ng Villa Hermosa. Panahon na para buksan ang pintuan ng kulungan at imbitahan ang mabuting habol na hayop. Maaga akong umuwi sa villa para ihanda ang entablado para sa gabing palabas. Tama si Tita Cora. Nagpadala siya ng mga espesyal na bagay. Mga antique na porselanang ware. Mga piraso ng obra de arte na mula sa labas ay mukhang ordinaryang dekorasyon, ngunit sa mata ng mga connoisseur ay nagkakahalagang kayamanan, at ang espesyal isang lumang kasambahay na damit na maingat na nakabitin sa door hook. Naiintindihan ko na ang ibig sabihin. Binago ko ang aking opisinang damit, nagsuot ng simpleng bahay na damit na medyo marupok, buhok na kasalubong, walang makeup ngayon ay halos kapareho ng isang mahirap na kasambahay. Eksaktong 7:00 ng gabi tumunog ang doorbell. Sa camera screen, si Vincent ay nakatayo sa labas ng gate, hawak ang isang bungkus ng pulang rosas. Ang mga bulaklak ay malinaw na biniling mura sa palengke at nagsisimula na maging malanta. Napatigil siya sa harap ng malaking bakal na pintuan, tinitingnan ang maluwag na bakuran sa loob, ang bibig ay bukas. Sa tabi ni Vincent nakita ko si Nanay Rosario na nagtatago, ang mga mata ay nagsusukat ng lahat. Pinindot ko ang button para buksan ang gate, pagkatapos ay lumabas sa bakuran para salubungin sila. Diyos ko, Vivian, nandoon ka talaga pala. Nang makita niya ako, hindi naghintay si Nanay Rosario para kunwaring biyenang nagsisisi, sumisigaw siya ng pagkamangha, nakalimutan ang pagpapanggap. Maingat siyang naglakad sa bakuran. Ang mga mata ay liwanag nang makita ang fountain, ang malawak na garahe. Sumunod si Vincent, buhok nakasabit pa rin ang bulaklak. Ang mga paa ay mabuti-buti na parang natatakot na magdumi sa tile. Vivian, ito ba ay iyong sinasabing villa? Rento mo ito? Tinanong ni Vincent. Ang boses ay mapagparehahan. Nanay kuya, pumunta na kayo sa loob pagkatapos ay pag-usapan natin. Yumuko ako. Ang boses ay kimi at puno ng pagkaawa. Pumasok sila at mas lalong nadamang nagulat sa sala. Ang chandelier ay maliwanag na liwanag, ang totoong katad na sofa ay komportable at magaan, ang makapal na alpombra, lahat ay nagbibigay ng amoy ng kayamanan na hindi pa nila naranasan kailanman. Hinawakan ni Nanay Rosario ang braso ng sofa, pagkatapos ay nahipo ang vase, ang mga labi ay nagkukuwento ng mga bilang. Parang totoong mamahaling gamit ito, ano? Vivian, magsalita ka na, ano ba itong lugar? Tinanong ni Vincent nang inilapag na ang bulaklak sa mesa, lumulunok ng laway. Nagbigay ako ng inumin, nagkunwari akong nanginginig ng kamay. Ang katotohanan ay wala na akong pera kuya. Pagkaalis ko, wala na akong mapuntahan. Sa kabutihang palad, may kilala akong pamilyar, isang may bahay na pumunta sa ibang bansa para tumira ng maraming taon.
Kailangan ng taong mapagkakatiwalaan na mananatili para mag-alaga ng bahay, magwalis, mag-asikaso ng halaman, mag-insenso. Nagsabi ako na makakatulong ako, may libreng tirahan at may sweldo. Mag-aalaga ng bahay? Kumislap ang mga mata ni Nanay Rosario, parang ang headlight ng kotse ng mag-araw. Dali-dali siyang umupo sa sofa, nag-relax. Iyon ngang iyon. Ang may-ari ay wala ng maraming taon, ikaw ang nagsasabuhay dito, di ba? Opo. Ang buong villa na ito ngayon ay pinamamahalaan mo? Opo, ang mga susi ay nasa akin, ngunit sa totoo lang, isa lamang akong kasambahay na nag-iingat. Hindi ako pwedeng magdesisyon ng sarili. Ha? Nagpalakpak si Nanay Rosario sa kanyang hita, ang mukha ay masayang-masaya na parang nakahanap ng ginto. Umupo siya ng malapit sa sofa, nag-relax. Ang batang ito, pag-aari na ng iba, ay ayaw na nitong tanggapin. Kung wala na ang may-ari ng maraming taon, ikaw ang tunay na may-ari dito. Sino ang malalaman? Nagtayo siya, nagsimulang lumakad sa paligid ng sala, parang siya na ang bagong Panginoon ng lugar. Sumunod na rin si Vincent, ang mukha ay nag-relax, ang gawa-gawang ngiti ay muling lumabas. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking kamay. Asawa, nagtiis ka talaga ng matagal na. Alam ko na nagalit ka sa akin, ang mga bagay noong kahapon ay hindi pagkakaunawaan, ngunit mag-asawa kami, di ba? Layo ng ulo, habang magkatabing tulog ay nagkakaroon ng pagkakaunawaan. Ang maluwag na bahay na ito, at ikaw ay nag-iisang nakatira rito na malungkot. Ano kung ang nanay at ako ay lumipat dito para samahan ka? Makatitipid pa rin, hindi na kailangang magbayad ng upa doon. At pwede tayong dito manirahan sa villa. Umiling na lang siya. Ang palad ay mahigpit na hawak-hawak ang aking kamay. Nang hilakbot ang katawan ko sa harap ng kanilang karamihan, sabay na gusto kong tumawa. Ilang minuto pa lang ay nagdududa, ngayon ay gustong lumipat na doon. Pero ang may-ari ay mahigpit, pwedeng bumalik bigla. Nagkunwari akong matakot. Matagal na nilang iniwanan. Nabanggit mo na mga ilang taon, sino ang makakaalam? Ibinalik ni Nanay Rosario ang kamay sa kanya, tinanggal ang kanyang tinig. Ganito na lang ang aming pag-iisip. Ang kondo doon ay nagbabago ng masama, masikip na. Ipaupa na lang namin iyon. Kukuha ng kita para mabayaran ang utang. Lahat ng aming pamilya ay lilipat dito. Ikaw ay sabihin mong ikaw ang may-ari. Sino naman ang magtatanong? Nagtayo siya at nagsimulang maglakad sa sala, tulad ng isang bagong may-ari. Ang kwartong ito ay sa akin, maluwag at mahangin. Si Vincent at si Stephanie ay sa ikalawang palapag. Ikaw naman, siyempre, ikaw ay isang tagapag-alaga ng bahay. Mas tama kung sa maliit na kwarto sa likod ng kusina ka na manahanan, maginhawa sa pagda-daily. Kumulo ang dugo ko, hindi lamang gusto nilang sakupin ang bahay, kundi gusto pa nilang gawing tunay na kasambahay ako sa aking sariling tahanan. Mahigpit kong kinuyom ang kamay, ang mga kuko ay bumabaon ng malalim sa palad ko para pigilin ang sarili na huwag sampalin ang mapagsamantalang mukha na iyon. Nanay, ang bagay na ito ay kailangang pag-isipan ko, sinabi ko, nagpapanggap na nag-aatubili. Pag-isipan pa. Ito ay mabilis na desisyon. Sige na. Tinulak ni Vincent ang aking balikat. Bukas ay kukuha ako ng truck para ilipat ang lahat ng gamit namin. Ibigay mo sa akin ang master key ngayon na. Ang mga babae ay tumitigil-tigil, mapagpalipat-lipat, mas mabuting hawak ito ng lalaki. Iniabot niya ang kamay, ang mukha ay malinaw na nagpapakita ng kagustuhang mag-ari. Ang kanyang isipan ay liwanag sa akin. Sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng key, may dahilan siyang mangutang, pati na rin manglansi ng mas maraming pera gamit ang pangalan ng may-ari ng villa. Okay. Ngayong gabi ay inilalagay ko sa ibabaw, bukas na iaabot, nagpapanggap akong nagpapalayaw. Si Vincent ay may bahid na nagtitiwala o sumang-ayon siya sa aking mga salita o iisipan niya na natakot na ako at nagpapalusot. Tara na, Vivian, ngayong gabi kami ay mananatili dito para bantayan ang bahay kasama mo. Si Nanay Rosario ay nakangiti nang nagtatanaw sa sofa. Ang higaan na nagmamantsa ng tela, ang higaan na iyon ay komportable, nangangarap na akong matulog doon. Tinitingnan ko ang tatlong kriminal na mukha sa harap ko, isang mapagsamantalang biyenan, isang duwag na asawa,
at isang kapatid na walang hiya. Napusulan ng kagalitan ang aking katawan, ngunit naging malamig ang isipan. Sige po, sabi ko, lumabas ng sala para kumuha ng tubig. Sa kusina, tahimik kong hinila ang isang maliit na pinto na nakatago sa likod ng bookshelf. Ang maliit na exit gate na nakatago sa likod ng kawayan, na tanging ang may-ari lang ang nakakaalam. Lumabas ako sa labas, mabilis na kinandado ang gate. Nakatayo sa labas ng bakal na bakod, tinitingnan ang villa na ngayoy puno ng kulay ng ilaw na karinig ng karaoke na nagsimula ng tumunog ng malakas. Inilabas ko ang aking telepono. Alo, Tonyo, handa na ba ang mga dokumento? Pumunta ako ngayon. Lumakad ako palayo, nagiiwan sa likuran ng isang matamis na trap na naka-activate na. Ngayong gabi ang kanilang housewarming party ay magkakaroon ng mga espesyal na bisita na hindi nila inanyayahan. Nakaupo ako sa opisina ng abogado, katapat si Attorney Hector Buenaventura, isang sikat na criminal lawyer at matalik na kaibigan ni Tita Cora. Sa mesa ay isang makapal na folder ng mga ebidensya na tahimik kong naipon sa loob ng ilang araw. Mga bank statement, utang na papel ni Vincent, larawan ni Stephanie na may suot na ninakaw na relo, at ang pinakamahalaga, ang recording mula sa kamera ng pagsampal ni Vincent sa akin at ng buong pamilya nila na pinagsasama-sama, ginagamit at pinapaglabuan ang gamit ng villa na walang kasamang pahintulot. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Itinuturo ni Attorney Hector ang kanyang salamin. Tinitingnan ako ng may paghahanda at respeto. Kung maki-prosecute, ang iyong asawa at kapatid ng asawa ay maaaring harapin ang panahon sa kulungan. Iligal na pagpasok ng bahay, pagnanakaw ng mahahalagang gamit, sinadyang pinsala sa katawan ang parusa ay hindi magaan. Idinantay ko ang aking kamay sa aking pasa, sa pisngi ang sakit ay nagpapaalala sa akin ng kanilang kalupitan. Hindi na ako ang mahina at mapagtiis na si Vivian Cruz noong kahapon. Sigurado ako, hindi sila nagbibigay sa akin ng landas patungo sa buhay, hindi ko rin kailangang mag-iwan ng landas para sa kanila. Attorney Hector, pakidraft ng ulat ng krimen mas mabilis, mas mabuti. Tumango si Attorney Hector. Sige, inatasan na ako ni Tita Cora buong tulong para sa iyo. Pumunta tayo ngayon sa pulis ng barangay para mag-ulat. Dapat mahuli ng saksuhan para walang maikakontra. Ang sasakyan ng abogadong itim ay kumulo sa gabi. Nakaupo ako sa likurang upuan, binubuksan ang telepono para tingnan ang kamera ng bahay. Isang maligalig na eksena ang pumasok sa aking paningin. Sa sala ng villa ang disco music ay nagbibigay ng malakas na tunog. Sina Vincent, Stephanie at ang mga kaibigan nito ay nagnanayaw ng baliw sa totoong katad na puting sofa. Ang pulang alak ay nabuhos, nagkalat sa alpombra. Si Nanay Rosario ay live streaming sa social media, ipinagmamalaki ang villa ng kanyang anak, walang tigil sa pasasalamat ng mga regalo ng mga online na manunood. Mga tao, i-heart mo para sa akin ha, ang bahay na ito ay binili ng aking anak, higit sa 500 square meters, Europa import na kasangkapan. Hindi niya alam na ang live streaming na iyon ay magiging pinakamalinaw na katibayan laban sa kanya. Kinuha ko ang screenshot na isave ang video. Mas maraming ipagmamalaki, mas lalong mahigpit ang nose sa paligid nila. Dumating na, sinabi ni Attorney Hector. Huminto ang sasakyan sa harap ng Villa Hermosa. Ang musika sa loob ay maingay pa rin, ibinubuhos ang sarili sa huwad na tagumpay. Wala silang alam na ang kamatayan ay nagkakatok. Patayin ang musika, buksan ang pintuan. Ang megaphone ng pulis ay natunog tulis at determinado. Sa loob biglang tumigil ang musika, nagsimulang manginig ang ilaw. Nakita ko sa pintuan ng gate si Vincent na tumakbo palabas, ang mukha ay walang dugo. Sumilip siya sa bukas na gate, pagkatapos ay umatras na tisod at nabuwal. Nanay, pulis, punong-puno ng pulis sa labas. Ang maingay na sigaw ni Vincent ay natunog palabas, parang naghihingalong baboy. Bumaba ako sa sasakyan, nakatayo sa tabi ni Attorney Hector at ng commander ng pulis. Ginawa niyang hudyat para sa akin, ipinasok ko ang susi sa kandado. Clack! Ang mabigat na bakal na pintuan ay nag-open. Ang ilaw ng police car ay tumingin sa bakuran,
inilantad ang mga nagulat na mukha ng buong pamilya ng asawa ko na nakatayong nagkukumpulan sa pangunahing pintuan. Ang oras ng hatol ay dumating na. Lahat ay huwag gumalaw, ang mga kamay ay itaas ng ulo. Ang utos ng pulis ay natunog tulad ng kidlat. Ang mga kaibigan ni Stephanie ay nagtangkang tumawid sa bakod para tumakas, ngunit nahuli na ng mga Civil Defense Force sa sulok ng bakuran. Sa sala, ang nakita ko ay isang hindi masalita na eksena. Hinawakan ni Nanay Rosario ang basong alak na hindi pa natapos, ang mga kamay ay nanginginig na nagbubuhos ng alak sa ninakaw na tela na suot niya mula kay Tita Cora. Si Stephanie ay puti-putla. Ang mga kamay ay nagmamadaling tanggalin ang relo si Rolex at gusto sanang itapon sa ilalim ng sofa, ngunit naabutan ng pulis. Mga Ginoo, hindi maintindihan. Maling kaso ang isinampang report. Natigagal si Vincent, ang mga paa ay nagkakataboy. Ito ay bahay ng aking asawa. Naglipat kami ng gamit para sa bagong simula, walang masama. Lumakad si Attorney Hector ng isang hakbang patungo sa kanya, kumuyom ang mga dokumento. Kayo ay si Vincent Mendez. Nakatanggap kami ng reklamo tungkol sa ilegal na pagpasok sa ari-arian, pagnanakaw ng may halagang gamit at sinadyang pinsala sa katawan. Ang legal na may-ari ng villa ay si Vivian Cruz. May dokumentasyon na malinaw. Ikaw ay wala kahit isang sentimo doon. Legal na may-ari? Ang biyenan ko ay nagbukas ng bibig, ang panga niya ay halos nahulog sa dibdib. Hindi siya makapaniwala, tinitingnan niya ang biyenan niya at pagkatapos tinitingnan ako. Lumakad ako ng paunahan, sinasalamin ng maningning na chandelier ang pisngi na may pasa, ngunit ang mga mata ay walang takot. Tinitingnan ko ng diretso si Nanay Rosario, dahan-dahang hinihila ang bag, inilabas ang maliwanag na pulang kopya ng titulo ng lupa. Itinataas ko ito sa harap nila. Nanay Rosario, Vincent, tiningnan na ninyo ng mabuti, ito ay sertipiko ng pagmamay-ari ng lupa at ari-arian. Ang pangalan ng may-ari, Vivian Cruz. Hindi kasambahay, hindi katiwala, ito ang aking bahay. Ang buong sala ay tahimik, pati na ang mga karayom. Si Nanay Rosario ay may malalaking mata habang tinitingnan ang aking pangalan sa titulo. Pagkatapos tinitingnan ako, ang shock ay nagpigil sa kanya na huminga. Ang mga kamay ay nag-i-hold ng dibdib. Totoo na ang natitisod pababa sa sofa. Ikaw, niloko mo kami. Ikaw ay manloloko. Nagmakaawa siya, nangangatal ang mga daliri na nagtuturo sa akin. Sino ang niloko ng sino? Nangiti ako ng mahinahon. Hindi ko sinabi na isa akong kasambahay. Ang inyong sariling kasakiman ang nag-script at nag-direct sa kwentong iyon, gawa ng sarili ninyong imahinasyon. Pumasok kayo sa aking bahay ng walang pahintulot, kumain ng aking pagkain, ginastos ang aking gamit, sinaktan ninyo ako at ninakaw pa ang aking ari-arian. Attorney Hector, ang relo sa kamay ni Stephanie, ang halaga ay higit sa 100,000 piso. May resibo ng pagbili at sertipikasyon ako. Nang marinig ni Stephanie ang 100,000 piso, halos bumagsak siya sa sahig, umiyak ng marahas. Ate Vivian, hindi ko alam, maganda kaya isinuot ko lang. Attorney Hector naman, patawarin mo ang kapatid, bata pa siya. Nagkamali lang. Isang malamig na handcuff ang inilapat sa puti-putlang pulso ni Stephanie. Miss Stephanie Mendez, hinahablot kayo sa himpilan para linawin ang pagnanakaw ng mahahalagang gamit. Hindi ako pupunta. Lumaban si Stephanie at sumigaw, ngunit walang silbi. Nang makita ni Vincent na hawak ng pulis ang kapatid, ganap ang pagkabigo. Lumapit siya, lumuhod sa aking harapan, ang mga luha at uhog ay nagkakasabay. Vivian, nagkamali ang kuya. Nakita ng kuya ng malinaw, patawarin mo si Ate Steph. Bata pa siya at nagkamali. Ikaw ang may-ari, isang salita mula sa iyo at tapos na. Yumukod siya, ang lalaking kamakailan pa lamang ay pumalo, ngayon ay hamak at kaawa-awa tulad ng isang bulate sa lupa. Tumingin ako ng pababa sa dating asawa ko. Ang lalaking iyon, kamakailan pa lang, ay pumalo sa akin nang napakalakas na umikot ang lupa, nagpahayag ng may kahambugan na turuan niya ang asawa. Ngayon siya ay hamak at kaawa-awa na tulad ng isang uod sa lupa. Vincent? Nagsalita ako ng tahimik, tulad ng yelo ang tinig. Nang pinahiya mo ako, nag-isip ka ba sa pagmamahal ng mag-asawa
Nang pinilit mo akong tanggapin ang utang ng kapatid mo, nag-isip ka ba kung paano ko mabubuhay? Ngayon ay nagmamakaawa ka sa akin huli na. Hinila ko ang aking paa para matanggal ang hawak ni Vincent. Pakidalhan po ng lahat sa himpilan. Umuusad ang pulis, hinihila si Vincent palayo. Habang dumadaan sa tabi ko, ang tingin niya ay mula sa pagmamakaawa ay lumipat sa katakutan. Nagnilit siya. Vivian, malupit ka, hindi kita patatawarin kailanman. Nakatayo akong tulad ng isang bundok sa sala na nagkalat, tinitingnan ang tao na inuusad palabas. Ang ingay ng sirena ay sumasagad palayo, ngunit ang bagyo sa aking puso ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lang ng parusa. Sa opisina ng barangay, ang maputlang neon light ay walang ingat na kumikislap pababa sa mesa ng inox. Nakaupo ako katapat ni Vincent, ang kanyang ulo ay nakabaw sa mesa, ang mga kamay ay nag-aagaw ng buhok, ang dating magarbo ay ganap na nalaglag walang bakas ng dating makisig na lalaking may sumpong. Sa labas, si Nanay Rosario ay nagising mula sa pagkahimatay at ngayon ay marahas na umaangal, humihingi na makapasok para makita ang anak. Inilapat ng kabilang panig sa mesa ng abogadong si Attorney Hector ang isang papel, itinulak ito patungo kay Vincent. Vincent Mendez, ito ang petisyon sa annulment, pinirmahan na ni Vivian, tingnan mo at pirmahan mo na rin. Biglang itinangkad ni Vincent ang ulo, ang mga mata ay pula mula sa pag-iyak. Annulment? Nagre-resort ka? Hindi ako pipirma. Ngayong mayaman ka na at may mataas na bahay, gusto mo akong tapon para mag-enjoy ng mag-isa? Ang ari-arian na nabuo sa panahon ng kasal ay magkasamang ari-arian ng villa na iyon ay may share rin ako. Halos natawa ako sa kanyang kasuperplesyahan at kakulangan sa kaalaman sa batas. Vincent, mahinahon na nagpaliwanag si Attorney Hector. Ang villa na ito ay ari-arian na personal na naibigay bilang regalo bago ang kasal. May malinaw na notarized na papeles. Wala kang kahit isang sentimo doon. Sa kabilang dako, ang 200,000 piso na inutos mo at ang utang sa mga Shylocks, iyon ay personal na utang na ginawa mo bago ang kasal at ginamit para sa sariling layunin para mabayaran ang utang ng kapatid, kaya si Vivian ay walang obligasyong ibahagi. Naging maputing-puti ang mukha ni Vincent, ang kanyang mga labi ay nagmamadaling gumagalaw, ngunit walang tunog na lumalabas. May isa pa. Nagpatuloy ako. Ang aking boses ay matatag. Ang iyong kapatid ay kasalukuyang pinipigilan dahil sa pagnanakaw ng mahahalagang gamit. Ikaw at ang iyong ina ay iniimbestigahan din para sa ilegal na pagpasok at pakikiisa. Ikaw, natatakutan mo ba ako? Nanginginig si Vincent. Hindi ako nagbabanta. Nakikipagnegosasyon ako. Diretso kong tinitingnan ang kanyang mga mata. Kung pipirma ka ng petisyon sa annulment ngayon din, tatanggapin mo ang paglabas ng walang dala, pati na rin ang publiko mong paghingi ng tawad at pagtatama sa lahat ng tsismis na pinalaganap ng iyong pamilya tungkol sa akin. Isasaalang-alang ko ang pagsusumite ng mitigating letter para kay Stephanie. Bagamat hindi maalis ang kasong pagnanakaw na may paghingi ng tawad mula sa biktima at aayusin na ang pinsala, ang bata ay maaaring makakuha ng probation o pinakamababa. Si Vincent ay tumitingin sa petisyon, pagkatapos ay sa labas, kung saan maririnig ang iyak ng kanyang ina. Malubha siyang nagiging torpe, sa isang banda ay ang kasakiman at pagpaparangal, sa kabilang banda ay ang kaligtasan ng kapatid at ng buong pamilya. Kailangan ko pang mag-isip. Bumubulong si Vincent, mahinain ang tinig. Hindi ka may maraming oras. Binuksan ko ang telepono, pinaplay ang recording na kinuha namin sa honeymoon night. Ang linyang ang isda ay nabitag na, ay malinaw na tumunog sa gitna ng tahimik na silid ng pagsisiyasat, at heto pa rin. Pinaplay ko ang video ng kanyang pagluhod sa mga Shylocks. Pangako niyang puwersahin ang asawa para ibalik ang pera. Kung hindi ka pumirma bukas ay lalabas sa social media, ang lahat ng ito maipadala sa iyong opisina, sa buong pamilya at kamag-anak mo. Sa oras na iyon, hindi lang asawa, kapatid, at pati na rin ang iyong kahuli-hulihang kintiyan, ang lahat ay mawawala. Pumili ka na. Tinitingnan ni Vincent ang mga mata ko, nang matiyak para bang unang beses niyang nakita ang tunay kong pagkatao,
hindi na ang mapayapang asawa, ngunit isang babaeng malamig, walang awa, at hawak ang lahat ng kapangyarihan. Nanginginig na kinuha ng kanyang mga kamay ang ballpen, ang kanyang palad ay basang-basa sa pawis at madulas. Inilapag niya ang ballpen sa linya ng asawa, pinirma. Ang sulat niya ay baluktot, binaba ni Vincent ang ballpen, ibinaon ang mukha sa mesa, ang mga balikat ay nanginginig. Umiyak siya, ngunit alam ko na hindi iyon luha ng pagsisisi, kundi luha ng talunan na nagalit dahil natalo. Tapos na, kinuha ko ang petisyon, inilagay sa bag. Attorney Hector, tulungan mo itong ma-file ng mabilis. Nagtayo ako para lumabas sa kwarto. Sa labas ng hallway, si Nanay Rosario ay nakita niya ako at sinalakay. Masama, pinalasap mo ang aking anak ng siyang bata. Bumuo ka ng bitag para sa lahat namin. Ingatan mo ang lakas mo. Itinataboy ko ang kanyang kamay, malamig ang boses ko. Ang iyong anak ay pumirma na. Mula ngayon tayo ay mga estranghero. At nanay, maghanda ka para sa social media. Tingnan mo kung gaano kabilis lumaganap ang katanyagan ng iyong anak ha. Lumabas ako sa himpilan ng barangay, huminga ng malalim ng malamig na hangin sa gabi. Libre na. Ngunit ang labanan ay hindi pa tapos. Kinuha ko ang telepono, nag-sign in sa aking anonymous na social media account na ginawa ko ng maaga pa, pinindot ang post, title, Exposed. Mataas ang panlabas, puro utang sa loob, ang katotohanan ng pamilyang nagpapanggap at ang masaklap na katapusan ng mga nagsamantala. Kasama rito ang napakaraming katibayan, ang recording, ang video, lahat na inihanda ko. Ilang minuto pa lamang nanginig ang telepono. Ang notification ay puno ng hangin tulad ng pagsabog ng malaking paputok. Ang mga netizen ay nagsimulang makisangkot. Ang bagyo ng pampublikong opinyon ay humanda ng sirain ang mapagkunwaring pamilyang iyon. Pagkatapos ng social media storm ng gabing iyon, nang sumunod na umaga, maaliwanag na ang langit ng Maynila, ngunit para sa pamilya ng dating asawa ko, iyon ay araw ng apoy na susunugin ang mga natitirang bahagi ng pride. Nakaupo ako sa loob ng itim na Mercedes ni Tita Cora na nakaparada sa harap ng kondo na dating puno ng kapalaran ng asawa ko. Itinanggal ni Tita Cora ang kanyang sunglasses, dahan-dahang tinapik ang aking kamay. Handa ka na ba? Ngayon ang huling kabanata, panoorin mo ng maigi para huwag kang magpalambot sa hinaharap. Tumango ako, huminga ng malalim. Sa harap ng lobby ng kondo, isang pulutong ang nagtitipong nagsisimula. Ang mga kagamitan ng pamilya ni Vincent ay itinambak sa labas ng sidewalk. Mga bag ng damit na nakakulot, isang sira na electric fan, at ang frame na kasalang larawan namin na may basag na frame. Ang mukha ko sa litrato ay tinahak ng dumi ng sapatos ng sinuman. Ang mga opisyal ng bangko at sheriff ay nakadikit ng selyo sa pintuan. Nakatayo si Vincent sa labas, ang polo shirt ay nakabukas, ang poste, balbas na lumabas. Ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kasulatan ng pagkuha ng ari-arian. Si Nanay Rosario ay umupo sa lupa, umaangal ng marahas. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala nang mahabag. Ang mga kapitbahay na minsan ay inanyayahan para kumain ng masarap na pagkain ay ngayon ay nakatayo ng malayo, pababa ang tingin ng paghamak. Karapat-dapat sa mga mapagkunwari, puno ng utang, ngunit nagmamalaki pa rin. Narinig ko kaya kinuha ang pera ng manugang para mabayaran ang utang ng anak na nagsugal sa peking investment. Ang mga tsismis ay tulad ng asin na inihain sa nagdudugo pa ring sugat ni Vincent. Iniangat niya ang kanyang ulo at nagkasalubong ang aming mga mata. Bumaba ako mula sa sasakyan, nagbihis ng cream na opisina dress na maayos, may dignidad na ibang-iba sa dating asawa ko na dati siyang kilala. Lumundag si Vincent patungo sa akin, sinisikap na hawakan ang aking kamay, ngunit pinahinto ng bodyguard ni Tita Cora. Vivian, pumunta ka para tulungan ako, di ba? Tinanggal na ako ng bangko, sinabi ng boss ko na nakakaapekto ako sa imahe ng kumpanya kaya pinatanggal nila ako. Pati na rin ang aming ina ay napalabas na ng ospital. Saan na kami pupunta? Tinitingnan ko si Vincent, walang alon sa aking puso. Kung saan ka pupunta ay responsibilidad mo na. Annulment na tayo, ang ari-arian ay malinaw.
Ang utang ay responsibilidad ng may utang ako ay hindi nasangkot. Pero ikaw ay mayaman na. May villa ka, may pera. Biglang itinuro ni Vincent ang tita Cora, ang mga mata ay nagningningas. Siya mismo ang taong nangako na mag-invest sa aming proyekto. Bakit ka ngayon nasa panig ni Vivian? Bakit naging ganyan ang lahat? Bumaba si Tita Cora mula sa sasakyan, ang kanyang pagkatao ay humihigit sa lahat ng naroon. Ngumiti siya ng mapait. Ikaw Vincent, mahinang memorya. Ako ay mag-invest, ngunit pagkatapos na mag-imbestiga ang aking investigator sa iyong karakter at pamilya mo, ay nagdesisyon akong bawiin ang capital. Hindi ko kailanman makikipagtulungan sa taong nanliloko sa asawa at nagbebenta ng mga anak. Siya sino ka? Nanginig na tanong ni Nanay Rosario na nagtayo, itinuruan si Tita Cora. Ako ang inang kong ina, ni Vivian. Matibay ang bawat salita ni Tita Cora. Ang villa ng Antipolo ay regalo ko sa aking anak sa kasal. Kayo ay may magagandang mata ngunit walang tinuturing na mahalaga, ibinulagsak ninyo ang mahalagang gem para yakapin ang tumpok ng mga utang. Ngayon ay nakita na ninyong malinaw? Nang marinig ito ni Nanay Rosario, ang mukha ay putla-putla. Nag-aagap siya ng ilang salita, pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa, sago ang bibig sa spasm. Hindi ito pagkukunwari, tunay ito. Nanay! Nanay! Nagulantang si Vincent. Yuyurog niya ang ina. Kuya! Dumating si Stephanie, may suot na handcuffs na nahinila ng pulis para dumating sa lugar. Humingi ang ambulansya, hindi na binibira ang sirenang tunog. Si Vincent ay nagmamadaling inuwi ang ina sa ambulansya, nakabalik at tinitingnan ako ng huling desperadong pagmamakaawa. Ngunit hindi na lumabas ang anumang pangungusap sa aking bibig. Isinara ko ang window ng sasakyan. Ang Mercedes ay umalis, nag-iiwan sa likuran ang isang ulap ng alikabok at isang pamilya na ganap na nawasak. Sa ospital ng lungsod, ang koridor ay puno ng amoy ng disinfectant at maasim na pawis. Nagsuot ako ng mask, naglalakad sa mapulang landas ng koridor kung saan ang mga pasyente at angkan ay nagsiksikan sa sahig dahil kulang ang kama. Hindi ko gustong pumunta rito, ngunit inirerekomenda ni Attorney Hector na isang beses na pumunta para ayusin ang pagkansela ng kaso para kay Stephanie bilang paggawa ng kabutihan para sa iyong sarili. Si Vincent ay nakaupo sa harap ng emergency room, hawak ang isang tumpok ng hindi pa binabayarang bill ng ospital na nanginginig. Nang makita niya ako, biglang tumayo siya tulad ng isang spring, ang mga mata ng malalim na may pait ay kumislap ng pag-asa. Vivian, dumating ka, alam ko na hindi ka ganap na tinanggal ang kabutihan mo. Lumapit siya, sinisikap na hawakan ang aking kamay, ngunit umurong ako ng isang hakbang para mapanatili ang ligtas na distansya. Kumusta na ang ina mo? Tinanong ko, iyon ay formal na bati. Sinabi ng doktor ay stroke, kalahating katawan ang paralyzed. Kailangan ang mabilis na operasyon para matanggal ang clot, humigit sa 50,000 ang gastos. Si Vincent ay nagsalita, nang mabilis ang tinig ay nanginginig. Vivian, wala na akong pera. Ang credit card ay nakalock, ang bahay ay nilagyan ng selyo, ang mga kaibigan ay nagtago. Pahiramin mo ako ng 50,000, mangako ako na magtatrabaho ng tulad ng kabayo para mabayad ang utang sa iyo habang buhay. Tinitingnan ko ang lalaking dating asawa ko. Ang 50,000 sa akin ngayon ay hindi malaki, ngunit para sa kanya ay habang buhay ng kanyang ina. Gayunpaman, naalala ko si Nanay Rosario na pinilit akong pumirma ng papel na magbabayad ng utang. Naalala ko ang suntok ni Vincent. Naalala ko ang paghamak na gawa nila para sa akin. Ang simpatya na nabigla ay agad na pinigilan ng sarili. Hindi ako magpapautang, malamig na sinabi ko, dahil alam ko na hindi mo kayang bayaran. Lumuuhod si Vincent nang biglang sa gitna ng koridor ng ospital, kahit may mga tao na tinitingnan siya. Nagpumasok siya ng mukha sa lupa. Vivian, nakikiusap ako, ang ina ko iyon, kahit gaano man ang mga kasalanan, isa pa rin siyang tao. Nang angkin ka ng hinahangad mo, hindi mo maaaring hayaang mamatay siya. Na tignan mo, mayaman ka, ang 50,000 para sa iyo ay isang bag lang. Ulit ang uri ng patas na moral na pananalita
ang mayaman ay dapat mag-rescue sa mga nagpinsala sa kanya. Tayo. Ibinaba ko ang bag, kinuha ang isang makapal na sobre. Ang mga mata ni Vincent ay kumislap, akala niya pera. Pinigilan niya ang sobre, ang mga kamay ay nanginginig na pinunit ito, ngunit sa loob ay hindi pulang bill. Isang pangkat ng A4 na papel. Ano ito? Si Vincent ay nalito. Listahan ng mga trabaho na nagtatanggap ng manggagawa, mabilis ang bayad bawat araw. Mahinahon akong sinabi, ang pag-angkat ng kargamento sa palengke, cleaning services sa gabi, manggagawa sa konstruksyon. Kung magtrabaho ka ng 3 shift bawat araw, saka ka mag-hustle ng motorsiklo sa loob ng 1 linggo, ay mababayaran mo ang unang bahagi ng bill ng ospital. Ikaw, tinutukso mo ba ako? Itinapon ni Vincent ang tumpok ng papel. Sa sahig ang mukha ay naging pula. Sinasabi mo sa akin na mag-angkat ng kargamento. Ako ay may bachelor's degree sa economics, nagtatrabaho bilang manager. Dati ay manager, pinadismiss. Nang matahimik ko ang kanyang salita, nagpalinaw ako ng bawat salita. Vincent, kahit hanggang ngayon ay may pride ka pa rin? Ang iyong ina ay nandoon, baka mamamatay, ngunit kayo ay nagdadabog ang isang diploma at isang titulo na nailabas ka na. Sige, hawakan mo ang iyong degree at ang panilang manager at umiyak ka roon. Kung gusto mong bayaran ang bill, pumunta ka at magtrabaho. Huwag kang magmatuwid. Lumiko ako para umalis, pagkatapos ay biglang naalala ang isang bagay. Lumingon ako, bumubulong ng malapit sa tainga ni Vincent, nagsasalita ng isang sikreto na natuklasan ni Tita Cora. May isa pa kang paraan para makakuha ng pera. Umuwi ka at angatin ang 3 tile sa ilalim ng higaan ng iyong ina sa probinsya. May nakatagong passbook na 50,000 roon. Nagtago siya, nagimbak ng sariling pondo nang hindi sinasabing may utang ang mga anak. Baka hindi niya gustong palabasin, ngunit nasa iyo ang desisyon. Suwerte ka. Naging maputi ang mukha ni Vincent. Tinitingnan niya ako ng natigagal pagkatapos tumingin sa direksyon ng emergency room. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagdududa at kasakiman na nagsimulang kumain. Ang pamilyang ito, kahit sa panahon ng kapipintasan, ay hindi pa rin magkakatiwala ang loob sa isa't isa. Iyon ang pinakamalaking trahedya. Iniwanan ko si Vincent na nakatayo sa gitna ng koridor. Ang mga papel ng listahan ng trabaho ay gumagalaw sa sahig sa ilalim ng kanyang mga paa, tulad ng mga tuyong dahon na walang silbi. Ang mungkahi ko ay tulad ng isang posporo na itinapon sa tumpok ng dayami. Hindi ko na kailangang gumawa ng kahit anong aksyon, pahayaan ko na silang magnat-ngatnan sa isa't isa. 2 araw pagkatapos, natanggap ko ang mensahe mula sa isang nurse na kilala ni Tita Cora. Si Vincent ay bumalik sa probinsya, pinungkalan ang lumang bahay na dating ginagamit ng lola niya at natagpuan ang passbook na 50,000 tunay. Ngunit ang nakakatuwa, ang passbook ay hindi nakatala sa pangalan ni Nanay Rosario, kundi sa pangalan ng kanyang bunso na kuya, ang tiyo ni Vincent na matagal nang nawala. Ginamit ni Nanay Rosario ang pangalan ng ibang tao para magtago ng pera, para hindi mahawakan ng mga anak kapag may utang. Pumasok si Vincent sa ospital, pinigilan si Nanay Rosario na pumirma ng authorization letter o ituturo kung nasaan ang sedula ng tiyo para makapag-withdraw. Sa maliit na kwarto ng ospital, ang isang palabas na mapanlinlang na mapagmahal ay naging isang pagtatraho ng pagmamay-ari. Si Nanay Rosario ay umaangal-angal, hindi makasalita, ang mga luha ay dumadaloy, ang mga kamay ay kumukuha ng bag ng pasyente kung saan niya itinago ang buto ng laban. Nanay, ibigay mo, kailangan ng kapatid ng pera para sa operasyon, kailangan ng karatula ng lola para ma-withdraw. Umangal si Vincent, kasabay ng pagtango ng paulit-ulit sa ina. Sa hospital room na puno ng kumakatok, ang ina at anak ay nagtapos sa isang pag-aaway-away. Si Nanay Rosario na buong buhay ay nag-akala at nagkuwenta sa katapusan ay pinagsamantalahan din ng pinakaminahal niyang anak na lalaki sa higaan ng sakit. Ang karma ay talagang mapalaaya sa pananalita. Naiistoryahan ko ang lahat, nagiiwan ng tahimik na pagsasalita. Nagpunta ako sa ospital sa huling pagkakataon. Sa hallway, nakita ko si Stephanie, pinalabas na ang mukha ay namaga sa pag-iyak.
Humakbang siya papunta sa akin. Ang mga mata ay nag-aapial. Ate Vivian, patawarin mo ako. Hindi mo nangangatog ang tiyan ko. Tumingin ako sa kanya sa batang babae na pinapalaki ng hindi tama, na hindi natututo ng tamang halaga at naramdaman ko ang isang bagay na katulad ng isang mapait na simpatya. Sumabay ka na sa akin. Naglakad kami ng magkasama sa hallway, nagpunta sa kwarto ni Nanay Rosario. Ang biyenan ko ay tahimik na nakahiga sa higaan. Ang katawan ay manipis. Ang buhok ay napangitim ng kalahati sa puti. Nang makita ako na pumasok ang mga mata niya ay biglang lumaki, nag-iipon ng tubig. Sinisikap niyang itangkad ang natitirang puwersang braso, ngunit bigla na lang itong bumagsak na walang lakas. Hindi ako nagsalita, tahimik na inilapag sa mesa ang isang bag ng prutas at isang kahon ng mainit na lugaw. Umupo ako sa upuan, tinitingnan ang babaeng dating humiyaw at nagalit. Ngayon ay nakahandusay ng mahina sa tela ng pasyente. Nanay Rosario, tinawag ko siya, hindi na nanay ang tawag sa kanya ngayon. Nagbayad na ako ng lahat ng bill at nag-hire ng nurse para mag-alaga sa iyo ng 1 buwan. Pagkatapos, ililipat ka sa retirement home sa ilalim ng patakaran ng gobyerno. Ang bahay sa probinsya ay ipinabili ko na rin para ilaan ang kinita para mabayaran ang multa ni Vincent at si Stephanie. Sana ay makakuha sila ng mas magaan na parusa. Daloy ng luha ni Nanay Rosario bumabalibis sa nalubog na pisngi. Sinisikap niyang ibuka ang bibig, ang ngipin ay baluktot, nagpipilat ng mga tunog ng walang malinaw na salita. Vivian Vivipati. Hindi na kailangang humingi ng tawad. Umiling ako. Hindi na mababago ng paghingi ng tawad ang anumang bagay. Ginagawa ko ang mga bagay na ito hindi dahil pinatawad ko kayo, kundi dahil nais ko ring palayain ang aking sarili. Ayokong buong buhay na may galit sa puso. Nagtayo ako, kinuha mula sa bag ko ang isang singsing na kasal na tuyo at simple. Ang tanging bagay na iyon na inalagaan ko. Inilagay ko ito sa naikuton na palad ni Nanay Rosario. Ibabalik ko sa inyo. Ang tadhana ay dito nagtatapos na. Paalam na. Bumaligtad ako at lumabas sa pintuan. Sa aking likuran, ang umiiyak na tao ni Nanay Rosario ay umangal tulad ng ingay ng hangin na dumaan sa nabubulok na sawsawan. Iyon ay iyak ng huling pagsisisi ng isang taong nawala ang lahat dahil sa kasakiman na walang katapusan. Lumabas ako sa pintuan ng ospital, naramdaman ko ang mataas at malawak na kalangitan. Huminga ako ng malalim ng sariwa na hangin. Ang aking dibdib ay magaan, parang hindi na umaalalay ang 100 kilong bato. Nakatayo si Tita Cora sa tabi ng sasakyan, naghihintay. Nang makita niya akong lumabas, ngumiti siya, nang maluwag na bumalong ang kanyang mga braso. Tumakbo ako, yumakap ng mahigpit. Ang mga luha ay dumaloy, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kalayaan at ng bagong simula. Uwi na tayo, anak. Malumanay na sinabi ni Tita Cora. Oo, umuwi na. Ngumiti ako. Ang aking bahay, ang aking buhay mula ngayon ay hawak ko na. 1 taon pagkatapos, ang maliliit na kampanang tumutugog ay masayang tumutunog nang itulak ko ang pintuan at pumasok sa aking fashion design boutique. Ang amoy ng lemongrass essential oil, ang mainit-init na dilaw na ilaw, at ang mga baro at bestida na maayos na nakaayos ay nagbibigay ng isang kakaibang katahimikan. Pagkatapos ng trabaho sa opisina, ginamit ko ang kapital na tinulungan ni Tita Cora at ang aking savings para magsimula ng sariling fashion brand. Dahil sa mabuting taste at sa nakapagbibigyang inspirasyong kwento, kahit hindi ko kailanman inihayag ang tunay na pagkakakilanlan, ang butik ay mabuti ang negosyo. Abalang-abala ako sa mga design, paghanap ng tela, pag-shoot ng larawan. Wala na akong panahon para malungkot. Isang hapon, nagtutulak ang kotse ko patungo sa bagong location para sa ikalawang branch. Sa stoplight, ang aking mga mata ay hindi sinadyang dumausdos sa kahabaan ng sidewalk. Sa ilalim ng puno na may malalim na pula ng mga dahon, isang payat na lalaki ang nakasuot ng faded na damit ng delivery rider ay nakaupo sa sahig. Sa tabi niya ay isang lumang motorsiklo. Hawak niya ng maingat ang isang kutsara, iniaambag ang mainit na lugaw sa isang matandang babae na nakaupo sa wheelchair. Ang matandang babae na may puting buhok
Ang bibig ay liko, ang luha ay nagkakasyap ng walang tigil, ngunit ang mga mata na nakatingin sa anak niya ay mas mahinahon kaysa noon sa lahat ng aking naalala. Sila ay si Vincent at si Nanay Rosario. Lumabas si Vincent sa kulungan ng maaga dahil sa mabuting pagbabago. Tumanda siya ng maraming taon, ang balat ay maitim mula sa araw, ang mga kamay ay namanas na puno ng kalyo. Ang mga kamay na dating humawak ng bolpen sa papeles ngayon ay tuyo at magaspang. Maingat siyang nagpunas ng bibig ng kanyang ina, pagkatapos ay mabilis na kumain ng ilang piraso ng tigang na tinapay. Wala nang magandang hitsura, wala nang designer shirt, wala nang magagandang salita. Sa harap ko ay isang anak na nagsisikap na tumbasan ang mga kasalanan sa pamamagitan ng tunay na pagtatrabaho at ng huling-huli na pagiging anak. Ang ilaw ng trapiko ay nagbago ng kulay, ang kumikinang ng ilaw ng kotse sa likuran ay nanukso. Nais ko sanang ibaba ang bintana, nais sana akong tumawag o magpadala ng kahit anong bagay, ngunit natumba ang aking kamay. Napagtanto ko na ang pagpapakita ko ngayon ay hindi na kailangan. Sila ay may bagong buhay na mahirap, ngunit maaaring mas payapa kaysa dati. At ganoon din ako. Pinarapid ko ang kotse, ang sasakyan ay dumaan sa tabi nila, nagsasangkot sa abalang daloy ng trapiko. Sa rearview mirror ang anino ng dalawang ina at anak ay unti-unting lumayo. Isang banayad ng ngiti ang sumipot sa aking mga labi. Ang buhay na ito ay patas, kung ano ang itatanim mo, iyon ang aanihin mo. Ngunit minsan, ang pinakamabuting katapusan ay hindi ang makita ang mga kalaban na ganap na nabigo, kundi ang makita silang nagbabalik na sa tamang landas. At ikaw mismo ay lumago ng mas mataas at mas malayo mula sa madilim na putikan. Binuksan ko ang radyo, ang isang masayang himig ay pumasok. Sa harap ang gintong liwanag ng pagsasakop sa araw ay nagbibigay kulay sa kalsada ng pulang-pula. Alam ko na, ang bagong umaga ng aking buhay ay tunay nang nagsimula. Salamat sa inyong mahalagang oras na ginugolin para pakinggan ang kwentong ito.